welcome back to my channel. If you're new here, welcome to my channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe on my channel para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And for today's video guys, finally, meron na tayong bagong makeup video. It's 2019, kailangan na natin magpursige, kailangan na natin gumawa ng madaming videos, and kailangan na natin maging masipag. So for today guys, alam ko na-miss nyo to, na-miss yung makeup video, hindi ko alam kung na-miss niyo ba talaga or ako lang. Pero ako sobrang na-miss ko kasi ngayon na lang ulit ako nakapag-film ng makeup video and yung sit-on talaga na ganito. So, okay, for today's video, nakita niyo na sa ating title, gagawa tayo ng tipid pero fresh makeup tutorial na swak ngayong 2019. Huwag na natin tong patagalin guys. Without further ado, let's get started. So, nandito lahat guys, yung mga items na gagamitin ko sa ating makeup tutorial for today. And nga pala guys, yung gagawin natin ng makeup tutorial is hindi talaga siya yung talagang pack na makeup. Ito yung mga look lang na gusto mo lang ma-achieve na parang mukhang natural lang pero talagang fresh looking. Kayo parang blooming yung dating pero tipid yung mga gagamitin natin na makeup products. So, unang-una ang gagawin natin is mag-moisturizer tayo. Ang gagamitin natin is this Aqua gagamitin natin na moisturizer is this Aqua Moisturizer from iWhite. And alam nyo na to. Before, nakadalawang ano yata ako nito, yung talagang lalagyan niya. Hindi kasi ngayon, kaya ito na lang yung binili ko. Kasi primer na yung ginagamit ko, yung Elana Mineral Cosmetics na primer. As in guys, yung primer na yun, kahit medyo may kamahalan siya, grabe. Ang ganda talaga nung nabibigay nun sa akin na ano, natatanggal or natatakpan. Natatakpan niya yung mga pores ko, saka ewan ko, parang may iba lang siyang softness na nabibigay sa skin ko. Pero ngayon guys, since tipid makeup tutorial yung gagawin natin, ito yung talagang pumasok sa isip ko na talagang swak na swak sa budget na moisturizer. Bibili nyo to in any Watson store or any SM department store for only 21 pesos yung ganito naka-sachet. Pero meron din sila yung naka-tube, yung sinasabi ko nga sa inyo, yun yung ginamit ko before ko. And ang ganda nito, promise. Hindi ako tinigyawat dito. Hindi din na-irritate yung skin ko. Maganda to. Pero, trinay ko kasi yung, yun nga, nag-try nga kasi ako ng primer. So, simula nung ginamit ko yung primer na yun, napalitan na siya. Pero for me, this is the best pa din. And swak na swak sa budget na moisturizer. Eto, ganito lang kakonte yung ilalagay natin na amount. Kasi ayoko nung talagang masobrahan talaga ng Kasi pag nasobrahan ka guys sa moisturizer, parang lalo na kapag oily yung skin mo, kapag nasobrahan ka, feeling ko lalong mag-oil up yung skin mo. Pero, lagi niyong tandaan na sobrang important ng moisturizer or primer. Basta, kailangan ma-prime nyo muna yung face nyo before using any makeup products para sa akin. Pwede din kayo gumamit ng sunblock. Minsan, sunblock yung ginagamit ko kapag talagang yung lalabas kami ng bahay, yung talaga maaarawan ako. Done with the moisturizer. Ngayon naman, ang next step na ginagawa ko pag nagme-makeup ako is concealer na yun yung next ko sa moisturizer or sa primer. Ang ginagamit ko na concealer is yung Fit Me Concealer by Maybelline. Ito talaga akong napapanood niyo yung mga nakaraang video ko or yung mga old videos ko pa. Talagang ito na yung ginagamit ko na concealer. As in, wala yata akong video na gumamit ako ng ibang concealer. Hindi ko na matandaan, pero ito lang talaga yung ginagamit ko na concealer everyday. Kapag pumapasok, kapag lumalabas. Basta ito talaga. As in, ewan ko kung nakakailang concealer ako na ganito sa isang buwan. 199 pesos ko lang siyang nabili kasi sale siya. Kapag hindi siya sale, 249 yata. Hindi ko matandaan. Pero, para sa akin yung kahit 249 niya siya bilhin, as in, sobrang sulit niya. Lalo na yung 199. Sulit talaga. Kaya pag nag-199, bumibili na ako ng marami. Kasi ang ganda talaga nitong concealer, guys. Ang ganda niya. Hindi ko alam. Kung i-compare sa mga na-try kong ibang concealer, this is the best. As in, this is the best concealer. Nakapag-try na ako ng concealer ng MAC ba yun? MAC or yung NARS. Basta, may trinay na akong ibang concealer na mga high-end. Pero mas nagustuhan ko pa din tong Fit Me ng Maybelline. Biniblend ko lang siya using my fingers. Hindi nyo na kailangan ng sponge. Pero kailangan malinis yung fingers nyo. Mag-alcohol muna kayo guys bago nyo ilagay sa mukha nyo. Para tipid din, diba? Hindi mo na kailangan ng sponge. Hindi mo na kailangan ng brush. Kamay-kamay lang. Saka for me, parang mas maganda pa nga siya mag-blend kapag kamay yung gamit ko eh.
We're done with the concealer, guys. And nakita nyo naman yung difference ng walang concealer sa meron ng concealer. Kaya sobrang talaga hindi ako mabubuhay kapag walang concealer, guys. Mawala na ang lahat, pero wag lang to. Next naman na ginagawa ko is sineset ko siya with the powder. Yung powder natin is optional lang, guys. Kung gusto nyo lang may powder or wala, okay lang din naman. Kung gusto nyo yung sobrang dewy look talaga, wag na kayo mag-powder. Pero ako kasi, linalagyan ko siya ng powder. Dito lang sa mismong under eye ko lang kasi minsan nagla-line siya. Ano kasi yung mata ko meron siyang nagkakaroon siya ng parang line dito. So, parang namumuo yung concealer sa ilalim ng mata ko. So, gusto ko isa-set ko siya with the powder. Ang ginagamit ko na powder is yung Pond's BB powder. Hindi ko pa ito nauubos, pero paubos na din siya. Ito yung pinang-set ko lang palagi kasi naubos na yung Nichido ko. Pwede din kayong gumamit, guys, ng Johnson's BB powder. Kahit anong klaseng powder, basta masaset nyo lang yung under eyes nyo. Ang ginagawa ko is, kumukuha lang ako ng konting amount, tapos ididip ko lang siya sa finger ko, and then, iano ko lang siya, itatap ko lang siya sa mismong ilalim ng mata ko. Parang konti lang, as in konting-konti lang, guys, kasi ang i-achieve natin dito is yung dewy look or yung parang glass skin yung face nyo. So, konting-konting powder lang yung kailangan natin, and then mamaya, ang gagawin natin para magmukhang talagang glowy siya, lalagyan natin siya ng highlighter. So, next naman, guys, punta tayo sa ating kilay. And ako, lately, siguro mga ilang months na din, hindi ako nagpapathreading ng kilay kasi parang nagugustuhan ko na yung parang bushy look, yung parang kay Liza Soberano and Curtis. Yan, yung mga ganyan. Nagugustuhan ko na yung mga ganong look ng kilay. So, hindi ko na siya pinapathread. Hinahayaan ko na lang siya nasabog-sabog na ganyan. Tapos, ang ginagawa ko na lang is linalagyan ko siya ng mascara. Minsan, kapag sinisipag ako, linalagyan ko pa din naman siya ng pencil. Sinishape ko pa din siya with a pencil. Pero, kadalasan, mascara na lang talaga yung ginagamit ko. Linalagyan ko na lang siya dito. Parang ginaganon-ganon ko na lang siya para mas natural looking siya. Tapos, fresh lang, ganon lang. Para hindi na yung super kapal na kilay, ganon. Para hindi ko na na-enjoy yung ganon, guys. So, ngayon, ang gagamitin natin is just a mascara. Tapos, ilalagay lang natin siya sa ating eyebrow. So, ang ginagawa ko, guys, is ganito. Pwede din kayo gumamit ng talagang eyebrow mascara. Ako kasi hindi na ako bumibili ng eyebrow mascara kasi namamahalan ako. Na-enjoy ko naman ganito kasi kakulay din naman siya nung kilay ko, color black. So, parang sinusundan ko na lang. Parang tinataas-taas ko na lang na ganun, guys, para magmukha siyang natural. Pero be careful, guys, ha, kasi kapag nasobrahan nyo to, magiging sobrang kapal, sobrang black na nung kilay nyo. So, parang ano lang siya, parang, ayun o, parang wala lang nangyayari sa kanya. Parang tinataas niya lang yung kilay nyo. Tapos, nagbibigay lang siya ng ano, ng parang, ayan, parang effect. So, nakalimutan ko pala na sabihin kung ano yung ginamit ko na mascara, guys. Ang ginamit ko is yung Hyper Curl Volume Mascara from Maybelline. Kahit anong mascara, pwede nyong gamitin. Sobrang ganda talaga nitong mascara na to. Tapos, meron pa ako ngayon na-discover na bago nilang mascara na sobrang ang ganda din. As in, hindi ko alam kung ano ba yung mas maganda sa kanilang dalawa, pero maganda din to, promise. Ito yung Total Temptation nila. Parang ito yung pumalit dun sa may Lash Sensational Mascara nila na next sa favorite ko. Hindi ko alam, parang lahat yata ng mascara ng Maybelline favorite ko. As in, ang ganda ng volume na nabibigay nito, yung Total Temptation. Itong color blue, saka yung color pink, maganda din. And yung price pa nila is palaging naka-sale. So, itong Hyper Curl na to, I think 199 pesos ko lang siya nabili kasi naka-sale siya. Minsan nga yata nagna 99 pesos lang to kapag super sale sila. So, talagang swak sa budget din tong Hyper Curl Volume Mascara ng Maybelline. Next naman, punta tayo sa eyeliner. Ang ginagamit ko na eyeliner is hindi na talaga yung black kasi syempre parang hindi na siya magmumukhang natural looking kapag black yung ginamit nyo. So, ang ginagamit ko is eyebrow pencil. This is from Etude House. This is only 180 pesos lang ba or 130? Hindi ko naman tandaan, guys. Basta 100 plus lang to. Hindi siya tataas ng 200 pesos. Ito yung ginagamit ko na eyeliner kasi parang sobrang natural looking na lang talaga. Parang hindi mo din mapapansin na naka-eyeliner ka. Parang ganun. Dito ko lang talaga siya mismo linalagay. Yung parang, yung hindi siya lalagpas dito, hindi ko ma-explain. Basta hindi siya lalagpas dito. Dito lang siya talaga sa mismong gitnang part. Tapos, i-smudge ko lang siya.
Next naman, ano naman tayo sa eyelashes. So, ang ginagawa ko sa eyelashes ko is yung typical lang na ginagawa nyo din sa eyelashes nyo. Gumagamit lang ako ng curler, tapos gumagamit lang ako ng mascara. So, ang ginagamit ko na mascara lately, kung hindi itong Hyper Curl na to, is yung Lash Sensational, yung sabi ko kanina, or itong Total Temptation. Pero sa tatlo, yung talagang ginagamit ko ngayon is itong Total Temptation. Medyo may mas kamahalan siya kaysa dito sa may Hyper Curl nila. Pero, para sa akin, sulit na din naman yung 349 pesos. Kung hindi ako nagkakamali, 350 siya. Pero para sa akin, okay na yung 349 pesos para dito. Kasi ang ganda talaga. Ang ganda nung nabibigay na volume nito. Mamaya makikita nyo naman yung magiging difference niya. So, i-curl na natin yung lashes natin. And bibigyan ko nga pala kayo ng tip, guys. Hindi ko alam kung nasabi ko na ba to sa mga last video ko. Pero ang tip lang naman sa mga curler is kahit na yung sobrang murang curler lang yung bilhin nyo. Ito guys, from Miniso lang to Kung napanood nyo yung mga last video ko pa, ang tagal na nitong curler ko na to. This is only 99 pesos. And hanggang ngayon, sobrang love na love ko pa din to. Kasi ang technique lang naman guys, para mas magganon yung eyelashes nyo, is iano nyo lang siya with the blower. Kailangan lang talaga mainitan yung curler nyo. Lashes nyo kapag sobrang haba nyo tingnan. Sobrang ang luging tingnan ng mata nyo kapag ganon. After the mascara, guys, maglalagay na tayo ng blush on. And ang ginagamit ko na blush on is hindi na yung talagang powder na blush on. Ang ginagamit ko na lang is mga lip tint or cheek tint, yung mga ganyan. And ang gagamitin natin ngayon is yung isa sa mga favorite ko na lip and cheek tint, which is from Vice Cosmetics. Ito siya, yung Vice Cosmetics Water Gel Lip and Cheek Tint in the shade Pa Virgin. Ito na din yung gagamitin natin sa lips natin para syempre tipid, guys. Kasi kahit ito lang yung gamitin niya sa cheeks saka sa lips, as in, ang ganda nito, guys. Kahit yung iba nilang mga shade, meron pa akong ibang favorite na shade sa kanila. Hindi ko naman tandaan kung ano. Sisterette yata yun. Oo, Sisterette yung palagi kong ginagamit sa cheeks ko. Kaso naubos na siya. So, eto na lang gagamitin natin, which is paubos na din yung Pa Virgin nila na shade. Ang ganda nitong shade na to, lalo na sa may lips. Ang ginagawa ko, guys, is naglalagay lang ako dito sa may kamay ko. Tapos, saka ko siya i-blend sa may pisngi ko. Kasi hindi ko siya, ayoko siyang ilagay directly. Kasi minsan, kapag nag-stay siya ng mas matagal, parang namumuo yung, ano niya, parang namumuo yung mismong tint. Isa din sa mga favorite ko na ginagamit na lip and cheek tint, guys, is yung Nichido, which is 145 lang yata yun. Basta 100 plus. Itong Vice Cosmetics na to, 145 pesos lang din to. So, sobrang swak na swak talaga siya sa budget, lalo na sa mga estudyante. Tapos, ang fresh looking niya lang, promise. Ang fresh niya lang. We're done with the cheeks. Next naman, punta tayo sa highlighter. Ang gagamitin ko na highlighter is from Vice Cosmetics. This is only 145 pesos lang din. Sobrang sulit talaga yung mga Vice Cosmetics products. And isa to sa mga favorite ko na highlighter nung na-try ko siya. As in, parang ginagamit ko yung Anastasia Glow Kit. Hindi naman sa super katulad talaga siya nung Anastasia, pero ang ganda talaga nitong highlighter na to. Kung makikita nyo, kapag ginaganyan siya, guys, as in, walang ka-powder-powder na nahuhulog. Hindi siya powdery. It's very chunky, tapos hindi nasisira. Ang gusto ko dito, hindi nasisira yung pinaka-star. Hindi nasisira yung naka-emboss na star sa kanya. Tapos, sobrang sulit pa kasi 145 pesos lang. Ang pigmented niya din. Hindi ko kasi na-review tong Aura Chic collection ng Vice Cosmetics, pero ang gaganda, guys. As in, ang gaganda ng mga blush nila, saka itong highlighter. Lahat ng rin-release na products ng Vice Cosmetics is talagang pasok na pasok sa budget. Saka, maganda siya. Yung quality niya para sa 145 pesos, ang ganda. Ginagamit ko is kamay lang ulit, guys. Kasi hindi na tayo gagamit ng sponge or brush para hindi na din kayo gumagastos sa sponge or brush. So, ang ginagawa ko lang naman is, ayan, tinatap ko lang siya dito sa may cheekbone ko. So, ayan. Grabe, nakita nyo ba yun? Nakita nyo yan? Nakita nyo yung ano na yan? Konti lang to konti lang yung dinagay ko na yun. Tinatap ko pa siya. Tapos, ang dami pang natitira dito sa kamay ko. Pero grabe, tingnan nyo. Hello, highlighter. Grabe, 'di ba?
This is in the shade Shimmering nga pala. Hindi ko sinabi yung shade. Shimmering. 3 yung shade nila ng highlighter. Shining, Shimmering, saka Splendid. Pinaka gusto ko tong Shimmering kasi parang may pagka-pinkish tone. Lagay din ako dito sa may bridge ng nose ko. Tapos, dito. Ito guys. Nalagyan ko din siya dito. Parang lahat yata ng part ng mukha ko. As in, sobrang addict ako sa highlighter. And syempre guys, hindi makakompleto yung look na to kung wala tayong ilalagay sa ating lips. Ang ilalagay ko sa lips ko is yung Vice Cosmetics na Lip and Water Gel Tint na ginamit ko din sa aking cheeks para sobrang tipid lang talaga. 145 pesos, magagamit mo na siya sa inyong cheeks at sa inyong lips. So, ayan. Ang ginagawa ko, parang ginagawa ko lang siyang ombre look. Dito ko lang siya sa may loob linalagyan. Saka ko siya i-blend out. Ito na ang ating final look for our tipid and fresh makeup look for 2019, and I hope na-enjoy niyo yung video na to guys. And if you do like this video, please don't forget to give it a thumbs up. Comment down below kung meron pa kayong any suggestions sa mga next videos natin. Sana mas marami pang makeup videos yung dumating. Sana Lord, mas madami pa akong time mag-film kasi guys, sorry kung hindi talaga ako yung talagang sobrang araw-araw na nag-upload ng video kasi meron din po akong work, as in regular din kasi yung oras na tinatrabaho ko. So, I'm very, very sorry. Hanggat sa kaya kong hanggat sa kaya kong gawan ng time management yung pagbe-video sa yung pag-work ginagawa ko. So, thank you guys for being my inspiration. And comment lang kayo guys. Comment lang kayo below kung ano pa yung mga gusto nyo makita ng mga next video natin. Sana ngayon 2019, mas madami pang video dumating. Sana mas lumaki pa yung family natin. And yung mga hindi pa kasama dyan sa Sina Fam, mag-subscribe na kayo guys. Click nyo lang yung red subscribe button below. And I promise guys na mas maganda pa yung mga content na gagawin natin sa mga susunod na videos. Thank you guys for watching this video, and I will see you on my next one. Bye guys!